Si Anthony Edwards may average na 24 points, 5 rebounds, 4 assists, 44 and 40% ngayong season. Pero base sa record nila at almost sa stats nila, nagdi-decline ang game ni Edwards. Siya yung may nickname na Ant-Man kaso siya yung nilalanggam. Base pa kay Barkley, si Edwards dapat ang susunod na Michael Jordan. Kaso mukhang nagkakatotoo pa yung sinasabi ko dati na magiging anak ni Tristan Thompson itong si Edwards dahil silang dalawa ang may pagkakapareho, maraming panganay. Kaya nasabing nagdi-decline ang laro ni Edwards na wala ang pagiging aggressive niya ngayong season. Dati papasok siya ng lane para makascore, lalo na gagawa pa siya ng dunks para makakuha ng foul. Yung magbabantay kay Edwards noon mapafoul trouble. Kapag naman si Edwards tumira ng 3-point shot or kahit anong long shot ngayong season, nagrereklamo siya kapag natabig at hindi nabigyan ng foul. Imbes na tapatan niya si Luka bilang isa sa best player ng NBA, tinatapatan niya si Luka bilang isa sa pinaka-reklamador. Kaya nga ang laki din ng multang binigay kay Edwards ngayon. Number 6 ang Minnesota bilang 3-point shooting team. Last game nila versus Celtics nakipagsabayan sa Boston sa 3-point area. 22 out of 57 ng Celtics, ang Minnesota naman 21 out of 39. Mas better shooting pa rin doon ang Minnesota. Ang isa pang sinasabi ni Edwards, ayaw niyang ipasa ang bola kapag nado-double team siya. Ngayon napipilitan na siyang gawin. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari. Naiinis din siya kapag tinatalo siya ng kabilang team tapos hindi siya makabawi. Dahil sa mga 3-point shot ni Edwards at spacing ng Minnesota, nagiging predictable tuloy yung game plan nila. Last year, ito lang yung napansin ko dati, bibihirang tumira si Edwards sa may corner. Ngayon, karamihan ng tira niya nang gagaling na doon. Majority din ng tira ni Edwards nasa 3-point area na. Kaya yung sinabi ni Barkley na nawala ang pagiging aggressive ni Anthony Edwards dahil sa 3-point shot, madali na kasi siyang maido-double team gaya kay Steph dati. Hindi nga lang double team yun triple team pa minsan. Mas maliit ang chance na makakuha ng foul si Edwards kapag long shot kumpara sa papasok siya ng lane na dalawa pa ang bantay. Kaya nga ang Lakers sinasabing pinagbibigyan ng referee dahil sa dami na nakukuhang free throws. Dahil yon sa loob pa rin ng paint umi-score kalimitan yung mga gaya ni Anthony Davis, Hachimura at kahit si LeBron. Kahit naman si Embiid at si Giannis ganun din, maraming free throws na nakukuha dahil sa loob pa rin sila ng paint palatira, hindi mostly sa 3-point area. Ang isa pang reason kasi ni Anthony Edwards kaya mostly 3-point shot na ang binibitawan niya ngayong season para makaiwas siya sa injury. Binanggit niya na dati yun noong mga October pa. Iniiwasan kasi niyang bumagsak ng alanganin galing sa layups or dunks. Mukhang panalo naman sa trade ang Knicks kontra sa Minnesota dahil nga kay Karl Anthony Towns. 9-game winning streak na yung Knicks, 24-10 record sa ngayon, number 3 sa East. Si Karl Anthony Towns, isa sa best big man ngayon, 25 points, 13 rebounds, 54 and 44. Complement ang inside at outside game niya sa Knicks, lalo na kay Bronson. Si Towns pa ang second best big man behind kay Giannis sa East. Walang panapat kay Towns dito sa East pagdating sa mga big man. Meron namang mga big man talaga sa East pero above pa rin doon si Towns dahil nga sa kanyang 3-point shooting or outside shooting. Kaya nakakalamang siya doon sa iba. Dati binubuhat ni Towns yung bangko niya. Siya na yung nagsasabing siya yung best shooting big man sa history at isa sa best big man ng NBA. Ngayon, hindi na siya, kundi mga media at commentator na nagsasabing isa siya sa best player ngayon. Ito rin yung nawala sa Minnesota na kahit andun pa si Randle, iba pa rin kasi yung style ni Towns dahil sa spacing nila. Yun ang nakuha ng Knicks dahil sa lethal pa rin si Towns mula sa beyond the arc. Na ngayon, si Anthony Edwards ang kumukuha ng role na yun.